magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon, no? Ay, salamat sa dumadagdag subscriber, no, mga friend. Oo. Maski pa konti-konti, okay na yan. Basta magkakasama tayo. Ano ba namang malas to, mga friend? Malas ba to o karma? Ha? Na-impeach na si Sara. Si Digong. Guilty na. Ito. Digong, hinatulan na ng guilty ng International People's Tribunal. Bago lang ito at may 31,000 views. Kaya hiramin natin to sa kaibigan ko si Mike Cervera. Kasama ko ito sa Talino Warriors. Nagkahiwalay nga lang ko kami dahil yun nga. Nagleni ako, nagbongbong sila. Pero magkakaibigan pa rin kami. Di ba? Atty. Aboy. Eto na mga kababayan, ang hapon! Therefore, that the defendants Duterte and all other defendants are guilty. Guilty na! Guilty na talaga mga kababayan. Nako, guilty na talaga! Yari, oy, Bongo, yari ka. Bato, yari ka rin. At saka yung mga general. Sino pa? Kasama ko si Albayalde. Tanong ko lang ha, mga kababayan. Kasama kaya yon? Eto na. The defendants Duterte and all other defendants are guilty. And all other defendants are guilty for crimes against humanity. Patay! Yan na! Ayun na ho, mga boss. No? Impeach na si Sara. Nahatulan na si Digong ng guilty. Guilty na ho, Hindi na ho, malamang yan, warrant of arrest na kasunod yan, mga friend. Guilty na eh. Hindi na ho probable cause yan, guilty na. Mukhang tapos na ho ang investigasyon ng International People's Tribunal. ICC na ho yan. Yan ang problema. Paano nga dyan? All other defendants guilty, yung mga kasama niya doon sa sila Bato, yung mga nakalagay ho doon na sa reklamo, no? Yan ang problema. Paano nga rin pa-aaresto ngayon yan? Di ba, mga friend? Ewan ko lang. Kung nangyari naman, nakita nyo naman si Kibolog. Nasa ilalim pa ng lupa. Nakakuha pa rin. No? Tsaka, yun nga, salta si Digong. ICC, come. Ibiting ko kayo sa puno eh. Sabi niya, mga ganun salita niya eh. Iba, di ba mga salita niya? At yun nga, sabi niya, hindi siya pahuhuli ng buhay. Yan ang aabangan natin kung ano mangyayari, di ba mga friend? Magulo, di ba? Medyo natin to, pitikin natin to kay Sara sa Senado. Verified impeachment complaint is now in the Senate. There is so many questions. What will happen next? Ito, may 31,000 views din to. 44 minutes ago lang ito. With Congress on break, Escudero explains what next for VP Sara impeachment process. Will there be impeachment trial during the break? So to answer those questions, our guest for today is no other than Senate President Francis Chis Escudero. Hi sir, magandang umaga. Good morning. At parang dumami kayo. May mga good morning sa mga guests. Kung kailan nag-recess, doon kayo dumami? Siguro napanood nyo na ho yan. At mukhang ang papatakan ho dyan, yun nga, baka sa after election na ho, ang aasikasuhin yung trial ni Sara Duterte. No? Diyan ho sa Senado. No? Kasi nga, break na raw nila eh. Oo. At marami pang rikotitos na dapat ayusin, ayon kay Chis Escudero, tungkol dyan sa impeachment na yan ni Sara Duterte. Marami pang, kumbaga, hindi basta-basta, kumbaga, di ba? Yun ang sabi ni Chis Escudero, no? Yun nga, tatawid ng iiba mga Senado, kung ako sa akin mga friend, kung ako lang, mas gusto ko na after election,
Oo. Ang maging trial niyan sa Senado. Oo. Kaya lang sa atin, mga friend, wag na ho nating iboboto. Itong mga re-electionist na senador, kagaya si Bongo, si Bato, basta connected kay Duterte, huwag nyo na iboto. Para kasi dito sa tansya ko lang mga friend, mukhang alanganin talaga tong Senado na to Oo. Maski anong gagaling pa ng prosecutor nito, syempre, didipesa tong ano na to. To Senado, mga senador nato na magtotoga to, sila Kimo. Si Kimo sigurado na dahil hindi pa siya sa 2028 pa siya siguradong magiging judge si Kimo. Si Bongo magiging judge yan. Pero kung matatalo ho yan, sila Bato at si Bongo, -2 na. Di ba? Si Kimo na lang ang mag-isa. Kimo, problema kay Kimo. Baka, anytime, baka susunod na yung warrant of arrest ni Digong Oo. Sasama ho yata si Kimo sa dahig. Di wala na, mababawasan ng isang judge. Di ba? Kung tutuloy ni Kimo yung sinasabi niya, sasama siya kila Bato doon sa dahig. Kasi sabi niya, masarap ang pagkain doon. Hindi kagaya doon sa pinagkakulungan niya rito. Sa Bilibid dito, hindi raw. Yun nga sabi niya, di ba? So, yan ho yan, mga friend. Yan na lang. Huwag niyo na ho iboboto. Yung alam ninyo, na, dito, Duterte. Para makumbig at hindi ma-acquit si Sara Duterte sa Senado. Ngayon, kung ngayon ho tatapusin yan before election, malamang ho sa acquittal. Ito hong si Sara Duterte. Bakit? Ang dami nga na, yung tatlo na yun, si Bongo, si Kimo, tsaka si Bato. Hindi mo pa alam yung Tulpo. Hindi mo pa alam yung Tolentino, nandiyan pa yung Tolentino. Hindi mo alam yung Estrada. Hindi mo alam yung Villanueva. Hindi mo alam, ang dami diba? Yung Cayetano. 8 lang ang kailangan para hindi siya ma-guilty. Baka walang numerong 16 ang makukuha sa Senado. Yung mga sinasabi natin maski pa sigaw ninyo dyan na mag-rally kayo sa labas na kumbik Sara Duterte hindi magbabago yung mga utak ng mga yun. Yung mga senador na yun, talagang Duterte ho yun Sila talagang para pagsilbihan si Duterte. Hindi ho ang Pilipinas, di ba? Napakalaki ho ng utang na loob ng mga yan. Kay Duterte, yung tatlo, hindi pa natin alam yan sila Tolentino, yung mga Villanueva, hindi natin alam yan Mga Estrada, Cayetano, hindi natin alam yan. Dito Lapid, hindi natin alam yan. Hindi natin alam yan. Kung ano nasa tuktok niya, di ba? At saka, kitang-kita naman na yung mga hindi nagsipirma doon sa impeachment ni Sara Duterte, di ba? Tulpo, hindi pumirma yung Tulpo Erwin Tulpo, hindi pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Pero naka-line up siya kay Marcos sa senatorial slate, di ba? Hindi ba ito? Ibig sabihin nun kailangan pa bang i-memorize yan, His Excellency? Hindi sa'yo yung si Erwin Tulfo. Diba? Number 1 senator yun, diba? Sa survey, diba? Yung mga problema dyan, mga boss. Napanood niyo ba yung nagdumipensa na yung magkakapatid, si Duterte, si Pulong, saka si Baste. Dumipensa na siya sa kanilang Wala raw basihan ang impeachment nito. Inapura raw. Ano siya sabi ni Pulong, tsaka nitong si Baste. Pero si Digong, yung tataka ko hindi nagsasalita si Digong. Yung pala, kaya pala hindi nagsasalita si Digong. Guilty na si Digong. Guilty. Ibig sabihin, guilty. Sentensyado na, guilty na Di ba? Wala na akong mahihiringin doon. Guilty na.
Meron pa bang pag-uusapan doon? Wala na. Oh. Sa mga ebidensyang hawak ng international, International People's Tribunal, oh. Tapos, ang boxing. Wala naman hong kinalaman si Bongbong dun eh. Doon ho sa decision ng ICC, yung pagiging guilty niya. Wala siyang kinalaman, walang kinalaman si Bongbong sa crimes against humanity na ginawa nitong administrasyon ni Digong. Nasa katakot-takot ang namatay, di ba? Nang walang kalaban-laban, tataniman lang nila ng baril, sabihin lumaban, puro lumaban eh. No, pinipilit naman ni Panelo, tsaka si Bato, 6,000 lang daw, ang mga 6,000 lang. Puro lumaban, 6,000. Oh, di ba? Tapos na ho to. Nakibongbong na lang ho ang ano dito. Kailangan na maharangin niya yung desisyon. Yung guilty verdict niya, sa ginawa sa kanya na yan. Wala na. Oo. Wala na. Wala nang kapag-apag-asa yan. Yun nga, kung lalaban siya, mamatay siya. Parang kagaya nangyari kay Kibulog. Oh. Ultimatum ang binigay ni General Torre. Oh. Problema dito, teka. Hindi kaya problema ako, Comelec. Kung inaresto na si Digong, paano mayor yan? Nakalagay na ho yata yung pangalan niya sa pagiging majority candidate sa Davao. Diba? Mabigat yan. Gulo, no? Gulo ng Duterte. Sila lang ang nakagulo eh. Diba? Halos sila lang magulo. Tsaka yun nung budget na pinag-aanuhan ng mga nila Professor Cielo Magno tungkol dito sa budget na anyway. Sa dami ng problema na yan makakabawas-bawas tong mga Duterte nito kung sakasakali, di ba? Oh, yun ho yan. Mga friend. Sino mag-aakalang aabutin ng Duterte ito? Sa unity siya. God moves in a very mysterious way. Pero yun nga, hindi na dapat pang pag-isipan ng gobyerno ni Marcos yun hong pagpapa-aresto kay Digong kung sakasakaling nandyan na ho yung warrant of arrest. Oo, ng Interpol sinabi na rin ni Rimulya saka ni Bersamin, diba, na wala silang magagawa kung Interpol na ang pinapa-aresto na yan, diba. Ewan ko, sinasabi ni Bongo, ni Bato na raw siya ng sa Supreme Court. Supreme Court na nagsabi noon pa na yung hiniring na itong investigasyon ng International Criminal Court, nung panahon, miyembro pa tayo ng ICC. Hindi naman yung inimbestiga, pinipilit ni Bato na ang iniimbestigahan daw ng ICC yung mga nangyari nung hindi na raw tayo miyembro. Hindi diba? Kaya mali si Bato doon. Kaya yan ang problema ni Bato, yung apo niya, hindi niya na raw makikita. Ang problema dito, guilty lang. Ang sabi guilty lang. Walang nakalagay kung ano ang magiging parusa. Kung ilang taon makukulong o whatsoever. Basta sabi lang sa diba, guilty lang eh. Oo. At saka lahat yung mga kasama niya, hindi natin alam kung anong parusa ang igagawad ng International Criminal Court dito kay Digong at saka sa mga kasamahan niya. Kasi sabi lang, guilty lang eh. Wala sinabing kung anong kaparusahan eh. Diba? Yun ho yan. Tsaka baka siguro pag nandoon na sila, saka lang sasabihin kung anong parusa, kung ilang taon o whatsoever. Diba? Ganun lang ho. Mag-collab na po tayo mga boss. Ito naman si Pulong, tsaka ito si Basti. Mayroon pa si Basti, pag ang tao na corner, nagipit, lalaban yan, sabi raw ni Basti. Puro salita kayo gawin nyo. Hindi yung para kayo nananakot, nagbabanta kayo, ganun. Wala ho yan. Gawin nyo na. Nandiyan na nga eh.
O, kung makaka-create kayo ng revolusyon, di gawin nyo. Oo. Pero sa tingin ko, malabo yan, mga friend, ha? Nilalangaw nga yung mga maisog nyo. Nabanggit pa ni Duterte, ni Pulong, di raw ba, magkakagulo raw, ganyan ito, dahil di raw nyo ba nakita yung million daw na nag-rally, Iglesia ni Cristo. Kaya nag-rally Iglesia ni Cristo, 2-in-1 nga yun, di ba? Peace rally nga yun, di ba? Tsaka yun nga, sabi na, kaya sila, yung suportahan nila, yung pronouncement ni Marcos na hindi dapat pag-utusan yung impeachment ni Sara, yun. Pero actually, para kay protection si Sara doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi bugok yung Iglesia ni Cristo para gumawa ng revolusyon sa gobyerno. Di ba, mga friend? Ay, nako. Wala na ho yan. Yan ang hintayin natin. Mukhang maganda-ganda na namang panoorin yan. Kung paano ipadadakip yan pag nandyan na ho yung warrant of arrest ng International Criminal Court. Sinabi ho, guilty lahat. Lahat, sabi, di ba? Duterte and lahat yung mga kasama niya, guilty. Yun ho, naging desisyon. No? Mag-collab na tayo, mga sir. Si Bato, si Bongo, parang kasama yata sila dyan di ba? Tapos, ang mother, pati daughter. Jeff Ramos na, shout out Magandang gabi po tayo, sabi niya. Joey Tobilea, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Bombayin mo ng bombayin. Kasani, nasa likod mo lang kami. Nakakubli. Hala, Bira. God bless your family. God bless kalat niya. Wala, malas yung mo. Sweetheart Sara mo, Sa totoo lang, mga friend, mas maganda kung sakasakaling susunod na, after election ituloy yung yung impeachment trial nito si Sara Duterte. Mababago na yung komposisyon ng Senado, mabawasan yan. Kung hindi nyo iboboto, yung mga maka-Duterte na alam nyo yung proteksyon kay Sara Duterte, hindi natin alam. Nasa Comelec na yan. Joey Tobileho, ay nasa Comelec na yan. Nasa mga boboto na pala yan. Sabi Joey Tobileho, Sir, ang malinaw dyan, na malalaman natin kung sino ang kay Sara at kay BBM. Yun nga, tanggap natin nalusot dyan si Sara, pero mag-iisip ang senador dahil dyan nakadepende ang pagkapanalo o pagkatalo nila sa Senate election. Wala yan, Joey. Yung mga Duterte ng senador, wala silang pakialam dyan, kay matalo, kay manalo sila dyan. Basta ang nasa tuktok niyan, proteksyonan si Sara Duterte. Maniwala ka, Pero kung susunod na eleksyon na, at hindi maboboto yung mga yan, yung mga re-electionist na senador na yan, na para kay Duterte, alam nyo naman na siguro yan. Diba? Malamang. Diba? Kalat ni ulit, ubra, sayang na sayang, hindi umubra ang umuusok na gayuma ni Sweetheart Sara. Patay tayo. Na-impeach na siya, pero ganun pa man, laban at tatag lang may love Sara. Laban at tatag lang. Patay tayo dyan. Love na love ni Kalati si Sara talaga. Oo. Pero teka, yung tatag lang, yan. Salita ni Kibulog yan, di ba? Utik yan, Kibulog, nakakulong. Si Sara na impeach. Ano pa? Si Duterte na guilty. Si Bato, kalain ba nilang abutin nila yan sa administrasyong ito? Nakasama nila na nagsasaya nung nanalo ang Sara Duterte at ang Marcos. Alam ko todas na dahil kung magsalita si Bongbong nun, hindi kami mag-i-cabinet, hindi pasukin. Sabi rin ni Rimulya, ganun din. Wala nakakapag-asa itong mga
mga nangamatay na mga pamilya itong drug war ni Duterte. Eh, hindi pala. Diba? Gumalaw ang kamay ng Panginoon. Diba? Pero hindi natin alam. Mukhang may pasasabugin daw si Sara Duterte. Yung pahintay natin na kung ano sinasabi niya, pasasabugin niya. Ha? Rhea Manampan, shout out. God is very, very good. Totoo yan, Rhea. Ha? Joey Tobilea ulit oh. Sa mga okay BBM, gusto lang nila malaman kung sino kakampi nila. From there, alam na nila kung paano ang diskarte nila sa 2028. O, diba? Yan, halos diskarte na rin yan eh. Pero inuulit ko, hindi po pwedeng proteksyonan ng gobyerno ni Marcos yung mga aarestuhin ng International Criminal Court. Doon hiniring yan. At saka yun nga, miyembro tayo dyan. Yung hiniring sa ICC, yung panahong miyembro tayo from mga napagpatayan sa Davao, iniimbestigahan ni Laila de Lima, o hanggang nung 2019 tayo umayaw eh, diba? Yun yan eh. Tsaka yun nga, sinabi ng Supreme Court na may karapatan ng ICC. Kung natatandaan nyo ha, dahil miyembro pa tayo from yun. Tsaka yun nga, hindi ko malaman dyan kung dumaan sa basta ano ba yun? Parang sabi lang ni Duterte, ayoko na maging miyembro dyan. Tapos na, ganun lang yun. Hindi kagaya nung nag-miyembro tayo, dumaan pa sa Senado, pumirma pa nga si Bongbong Marcos na sa membership natin dyan sa ICC na yan, o nagsipirma siya. O dito yata kay Duterte, pa sa sinabi lang niya, wala, hindi tayo miyembro dyan. Tapos na, ganun lang ba yun? Yun eh. Tuloy natin ito. Joey ulit oh. Kaya ang magtatanggol kay Sara ay mag-isip-isip na. Isip-isip sa kandidatura nila at pang sarili nilang interes. Wala pakialam dyan, Joey. Basta importante dyan sa mga zombie. Sa mga Duterte na yan, maipagtanggol nila si Duterte. Yan yan. Mary Ruiz, shout out. She should rot in jail the rest of her life. Sobra kasi yabang mo, Sara. I salute the prosecutor. Ayun. Marami pa yan. Sabi ni Ronald Llamas, baka mabuksan pa yung mga bank account niya. Sa katakot-takot yan. Sumagot si Johnny Bigodo, walang kulong na mangyayari, pero at least tanggal sa pwesto at hindi na pwedeng tumakbo sa kahit anong pwesto sa gobyerno kung lulusot sa Senado. Yun ang tanong, Johnny. Pero yun nga, meron pa mga kaso na pwede siyang makulong, gaya ng plunder, di ba? Riyan Manampan ulit. Si Camille Villar, Erwin Tulfo at mga Rebillas dito. Hindi totoo, sabi ni Riyan. Magrarally po kami para ma-guilty. Pero sa June pa, sa June. Sa ngayon, Riyan, kung sa ngayon igagawa niya. Pero may sabi si Atty. Bueno, tsaka isang abogado rin, dapat ngayon pa lang asikasuhin na. Ganito. Pwede raw, sabi ng mga abogado, pwede nang umpisahan yung impeachment sa ngayon. Maski ngayon, pwede na, dahil ganito. Pero kung ako nga niyo dyan, mas maganda pa sa susunod na. Di ba? Anyway, ilang panahon na lang naman, ba? February, March, April, May, June, ilang buwan na lang di ba? Para klarong-klaro, di ba? K54 254. Welcome to the club. Karaoke, number game pa rin talaga ang labanan. Nakalusot man sa Kongreso pero medyo delikado pa sa Senado. Anong medyo? Talagang delikado. Yung kay Erap nga noon, di natapos. Naka-EDSA 2 tuloy. Hari nawang makonsensya ang mga senador at pag-aralan mabuti ang kaso para sa taong bayan, hindi para sa sarili nila. Naku, Kay, wala nga silang konsensya. Ano ka? Wala silang konsensya. Ang tinatanong nila, yung napakatinding utang na loob, gaya si Bongo, si Bato, saka si Kimo, maski na anong gawin mo dyan. Puproteksyon yan, di ba?
Pero ewan ko yung iba ha. Ewan ko yung iba ha. Estrada, Cayetano, ewan ko kung ano magiging ano dyan. Tolentino, yan mga yan. Anim na. Dito Lapid, alam yan. Wenceslao De Silva, welcome to the club. Saka itatahimik ng bayan, impeachment at ICC ni Sara ang kailangan. Mabuhay ang Pilipinas. Di ba? Librado Ludovico. Dapat lang, buti nga sa'yo, Mary Grace Piatos, Tambalustay, karma yan sa inyong lahi. Michael Edwin, Mike, shout out my friend. Rodel Bravo, welcome to the club. Ibig sabihin ni Marcolecta sa West Philippine Sea, walang panalo sa Senado. Si Marcolecta, oo. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Thank you, Lord, sabi niya. Joey Tobileha ulit. Manlilin lang, makolekta, ikaw ang fake news, di mo matanggap ang katotohanan na ikaw kalbo o panot, kaya may fake kang buhok. Kung di ka fake, huwag kang magtago o magbalat kayo na tunay na itsura ng tuktok mo. Patay tayo dyan. Ganun ba yun? Nakapilo ka ba yan? Bong Tupa, shout out. Abangan na lang sa Senado kung ano ang mangyayari. Tandaan, lahat ng sip-sip sa Senado ay huwag iboboto. Yun na. Di mas maganda ngayon na sa susunod na alam naman na nila ba, di ba, Bong, kung sino yung mga sip-sip dyan sa Senado, di ba? Huwag iboto. 7 yan 7 yung re-electionist na yan. Ewan ko, baka halos lahat yung 7 puro sip-sip yun Di huwag iboto yung 7. Di ba? Shirley Jaser ulit Para po sa akin, Karox, sa Diyos na lang ako maasa. Kasi nga, nagtanim muna ng mga senador si Duterte bago siya mawala sa pagka-presidente. Secured nila kasi yan. Alam nila may magiging problema sila balang araw. Alam naman kasi nila kung anong kasalanan nila sa mamayang Pilipinas. Totoo yan, Shirley. Hanggang sa Supreme Court may tanim di ba? Billy Buna, welcome to the club. 8 Korean Sen, beneficiaryo. Conchita Castillejo, shout out. Conchita ulit dapat na ma-impeach na yan Tambalustay. Na-impeach na nga, kaya lang yun nga. Sa Senado pa. Impeach na siya ang trial yung mga kasalanan niyang ginawa, kung magiging guilty siya o whatsoever, o talagang tatanggalin na siya, ganon. Ang tibay naman ng mga ebidensya, napakahirap ibaligtad. Napakahirap ibaligtad. Tsaka yung mga ebidensya, hindi naman pinulot Galing mismo sa kanya, yung pagbabanta niya kay Marcos, kay Romualdez, sa asawa niya na ipapapatay niya, di ba? Yung pahuhukay niya yung libing ni Marcos Sr. at itatapos sa West Philippine Sea. Ano pa? Ibig sabihin, hindi siya normal na tao talaga Tama si Gadon. May sira siya sa ulo. Tama rin si Senator Trillanes. Na may katok talaga. Di ba? Tsaka yung ginawa doon sa 612.5 million. Na putik yan. Marami talaga. Pag diniinan talaga itong Duterte na ito, lanos to Maski yung Kibuloy, pag kumanta yun ng Ave Maria, tapos. Puro panloloko rin 8 milyon daw yung membro niya. Sabi ni General Marbil ba yun? Anong 8 milyon? 8,000 lang tinanong niya pa, inikot niya pa, yung mga lugar na merong kingdom niya, wala. Anong 8 milyon? Bilang yung miyembro kung ilan lang ang miyembro Mundo Cheng, shout out. Pagka hindi na-impeach si Sara dahil naluto ng mga lutang na senador, impeach na siya actually, Mundo. Kaya lang yun nga, kung ang trial sa Senado, guilty or not guilty, yun ang magiging dun
dapat sampa naman siya ng plunder, isang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Wala rin siyang kawala kung hindi lulutuin ulit. O, diba? Tama yun, mundo. Pero dapat nga, sa susunod, June lang naman, di ba? Federico Mandac, shout out. Kahit pa paano, yung unang hakbang para ma-impeach ay nalampasan at na-impeach na sa Kongreso, Sara. Sa Senado na ang pinakamabigat kahit halos maraming dayaan ay mga alyado ni Digong. Huh? Mabigat dahil halos marami dyan sa mga alyado ni Digong. Tuloy pa rin tayong magdasal para tuluyang mapatalsik si Sara. As expected, hindi pumirma si Gloria sa impeachment ni Sara. Oh. Yung Erwin Tulfo, hindi rin daw pumirma. Oh. Mundo Cheng ulit. Oh. Naparami ng mga mamayan nang hindi na naniniwala sa ICC hanggang hindi nahuhuli ang dapat hulihin. Oh, ayan na. Mundo ulit. Oh. Yun namang hindi pagpapayag na ma-impeach si Sara, dapat ipaliwanag kung bakit hindi dapat ma-impeach si Sara. At kung walang saysay, sila rin ang dapat kasuhan ng mga maling hatol ng mga bugok na yan. O, yun nga yun, o, diba, mundo. Sana pwede, diba? Ang bigat ng mga ebidensya, eh. Wala namang fabricated ebidensya, eh. Hindi kagaya nung ginawa kay Laila de Lima na putik. O, tignan mo, nung tatanggal si Digong sa pwesto, lahat dismiss. O, ibig sabihin, maliwanag na fabricated yung mga ebidensyang mga testigong ginawa nila, di ba? Lahat nag-recant eh. Eh dito, sino riricant mo rito? Sa bunga nga mismo nang gagaling ni Sara. O, no? Papapatay niya yung ano, di ba? O, wala naman to eh. Wala nang halos magiging depensa to eh. Totoo eh, di ba? Betrayal of public trust. Tapos yung ninakaw na pera, wala eh. O, daang milyon eh, di ba? Mundo Cheng ulit to. Lahat ng mga bulok na politiko at namamalakad sa gobyerno ay kasalanan ng COMELEC. COMELEC talaga, no? Mundo Cheng ulit. Hoy, Marco Beta, pabuluso ka na. Ang utak mo, kung ikukong para kay Enzo ay gaplatito lang at kay Enzo ay ang gabandihado. Kupal ka, may tulong nito batang blooming treat. Mundo Cheng ulit to. Buti pa, Marco Beta, tumigil ka na lang hanggang humihirit ka, lalo ka lang bumubulusok pa ibaba. Sumikat ka lang dahil sa nasandal ka lang sa maling pangulo na si Digong Dutae, na tulad mo ring amoy tae. Maligo ka na pwe, bugok, at amoyin mo na lang ang quit ni Enzo. Federico Mandac ulit to. Ang hula ko sa Magic 8 na kailangan ni Sara para hindi siya ma-impeach sa Senado, Bato, Bongo, Robin, Villar, dalawa, Jinggoy, Cayetano, Lapid, Revilla, at Lapid, 10 pala yan. Hula ko na pwedeng magsalba kay Sara. Makalusot man siya dahil sa mga taong yan, may plunder pa. Ang dami pa niyang paghaharapin, pati ICC pa. All eyes tayo kay Honorable Robin Hood pag nakasuot siya ng robe. Tsura nito si Kimo. Yung problema nga eh, pagka nandiyan na yung warrant of arrest eh. O baka hindi na umabot ng June eh, nandiyan na yung warrant of arrest eh. Kasi guilty na eh, oh, di ba? Guilty, di kasunod, warrant of arrest na. Dapat magbalot-balot ka na, Kimo. Sabi mo yan, sasama ka kay Digong, hindi mo iiwan si Digong. O, di ba? Kawawang Mariel. Yung Mundo Cheng ulit. Pero baka hindi ka tanggapin sa sa daig kasi wala ka namang kasalanan eh. Paano ka namang, Kimo, yung sinasabi mo eh, sobrang pagkasipsip lang yun eh, nasasama ka sa daig. Hindi ka tatanggapin, wala ka namang kaso eh. Ikaw talaga. Ay, naku, Kimo. Ano siya sabi mo? Totoo yun, Tre. Gusto ni Marco Beta na alisin lahat ng mga imahe ng Katoliko sa lahat ng ospital dahil siya ay isang INC. Oh, ganun ba yun? Mundo Cheng ulit, oh. Totoo yun, Pre. Ayan, nabasa ko na to. Mundo Cheng ulit.
Bakit hindi nyo pa pagtabihin ang mga litrato ni Digong Marcoleta at si Diwata para silang magkakapatid na triplet, magching-ching hawig. Magching hawig, ha? Dami, may mundo ching ulit, oh. Ano man ang lumabas sa mga salita sa bibig ni Enzo ay pawang mga makatotohanan at salang-sala na dapat lang paniwalaan at makatotohanan. Totoo yan, mundo. Bunyog! Imundo ulit, oy Marco Becta, doon ka kumandidato sa pagka-senador, tiyak na mananalo ka sa bansang walang katao-tao, bugok. Hindi walang boboto. Sa Mars yun, sa Mars. David Alin Mendoza, shout out, ah. Good evening, Karox. Aba. Na-impeach na pala si Sara Jing. Pero sa Kongreso lang. Tingnan na lang natin kung sino-sino ang boboto ng not guilty sa Senado. Alam mo na yun. Kailangan ba i-memorize yan? Karox, yan ang hirap kapag may mag-anak na senador. Dalawa agad ang boto nung makukuha niya ngayon sa Bilyar at Cayetano. Kaya 4 na boto na kagad yun. Kaya mga kababayan ko, isip-isip din bago bumoto. Hindi dahil sa sikat lang ay iboboto nyo na. Tingnan nyo yung track record ng mga kandidato mula barangay kapitan hanggang sa presidente. Yun ang problema dyan, David, eh. Pag nakakita na sila ng 500, wala na. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, ang mga hindi pumirma, sila Revilla, Arroyo, Bilyar, patay. 6 na. Okay, wala pa yung dami. Talagang dapat sa susunod na. David Ali Mendoza ulit, oh. Karox, nabanggit nyo po ang konsensya. Wala puno ng halos lahat ng mga senador natin. Nagtatrabaho lang sila sa kapakanan nila at sa maiilang tao lamang. Totoo yan, David. Sumagot si Ted, oh. Shout out, Ted. Ngayon hindi na dahil yung mga senador na ayaw ng impeachment ni Sara ay lalong di nila makakagawa ng para sa sarili lamang dahil mawawala na sila sa Senado. Totoo yun, Ted. Oh. Yun nga, ha? Erlinda Aquino, shout out. Si Atras, hindi rin pumirma at si tatay ni Joel Villanueva. Hindi rin pumirma si Atras. Bakit? Bakit hindi ka bumirma, Atras? What happened? Tatay pa rin ni Joel Villanueva, hindi rin pumirma. Kala ko ba makadiyos kayo? Ito, makadiyos pa naman sila. Ha? Makadiyos pa naman siya. Hindi niya ginamit ang pagkapastor niya. O yun. Kaya kayong mga miyembro nitong mga to, magsitiwalag na kayo. Pa inaantay nyo. Anthony Torres, welcome to the club. God is good, sabi niya. Elizabeth Iscare, shout out, ha. Good evening, Sir Rox. Ay, salamat naman at nasa Senado ng impeachment para dyan kay Sara. At nagkaroon din ng tapang ang mga congressman para impeach si Sara. At sana itong mga senador makapag-isip sila ng tama para tuluyan ng matanggal sa pwesto. Huwag na siyang makabalik sa anumang pwesto sa gobyerno dahil ang kagaya nitong si Sara ay sobrang taas ang tingin niya sa sarili niya. Sa dami ng pera, ikaw naman. Dapat lang siguro na ma-impeach siya. Kaya dapat itong mga Senado, huwag silang padadala sa takot at suhol sa mga Duterte dito. Sorry, no comment, Elizabeth Iscare. Dapat sa susunod na. Tama si Chis Escudero. June after the election. Sa ngayon talagang dadaan sa butas ng karayom na mag-guilty yan sa Senado. Konsensya, wala. Sa laki ng mga kinita niyan sa mga Duterte. Si Bato lang, ilang histarang. Yung maging general yan, ba Duterte? Elizabeth Iscaro, dagdag comment ko pa po dito sa impeachment, Sara. Panalo dito ang taong bayan at magkakaroon ng hustisya ang kababuyang ginawa nitong si Sara. Dasal ko lang sa ating Panginoon na tulungan tayo para dito at matigil na ang pang-aabuso nila sa ating bansa. May God hear our prayers. Gumagalaw naman na, friend. Marcelo Chan, shout out. Dapat mag-inhibit si Kimo at open niyang sinabi na por Sara siya. Yun. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Kulong mo man yan. Danilo Proilan, shout out. Si Kolekta, ang taong di tumatawa
sino kaya ang boboto sa kanya? Baka yung asawa niya. Ramon Valencia, shout out. Bossing, napanood ko yung vlog ni Atty. Enzo, binanatan niya si Marcolelat. Siguradong talo na yan. Sumikat pa nga si Atty. Enzo kasi yung palang ibig sabihin ni Atty. Enzo kay nung magpunta siya kay Atty. Lenny, kaya nasabi niyang huwag magpalinlang kasi nang uuto si Marco Beta sa mga taga Bicol na kunyari neutral siya pero halata naman na sitai siya, o di ba? Yun nga eh. Kala niya mayayari niya yung mga taga Bicol. Nako, bukas ka. Taga Bicol din ako eh. Gubat Sorsogon ako eh. Pero never ako nakapunta pa dyan. Pero yung mga ekspektasyon dyan sa Gubat Sorsogon, iilan lang din naman. Basta ekspektasyon ng apelyido, automatic ka, mag-anak mo na yun eh. Oo, may bihira ho yan eh. Expectation, no? Naloko nga ako ng mga expectation, sabi. Sunny, Jaime Hipolito. Tolentino pa sir, sabi niya. Welcome to the club, Sunny. Ano ko pa to, kapangalan ko to. Palayo ko rin, Sunny rin eh. Johnny Bigod, gandang gabi, karaoke. Yay! Sa wakas, natuloy din ang impeachment. Nasa kamay na ngayon ng Senado ang pag-asa para matuluyang matanggal na itong si Sara Jim Potpot. Sana lang magising na rin sa katotohanan ng mga senador at gawin nila ang kanilang trabaho at huwag maging bias. Sus! Para mong sinabing Johnny Bigod na pumuti na ang uwak. Yun yan. Johnny Bigod ulit oh. Ramon Valencia. Bossing, halo na yan kasi hindi nakakalimutan ng mga taga Channel 2 ang mga empleyado na nawala ng trabaho plus yung mga kamag-anak pa nun at kaibigan at mga kabunyog. At sa Mr. na totoo lang, mga Karaoke Warriors, isama pa sila Niolo, Chris Ulo, Mima Alicia, Ballpoint, o di ba? At yung iba pang mga vlogger na si Marco Lelat ang tinatapik nila. Wala yan, tatalo talaga si Marco Lectac na yan. Hindi natin alam Comelec, taong bayan ang nagdidesisyon dyan. Ba't ba ako Comelec Romeo Dransyang, welcome to the club. Si Marco Lecta ang naglagay ng pangalan ni Atty. Ricky sa Tricom para hiyain niya. Di siya nagtagumpay, napahiya pa. Di ba? Yabang, no? Alam mo, kung makakausap ng snatcher. Oo. Maril Pabianak, shout out Good night po tayo at sa lahat ng mga warriors. Parang dumaan po tayo sa matataas na bundok para sa impeachment ni Sara. Ang pagdadaanan po naman ngayon, matarik na bundok na naman. Hihintayin natin para tuluyan siyang maikonvict. Ang malaking problema po natin, masyadong smart ang karamihan sa senador natin. Tanging Diyos Ama ang manguna sa pagdesisyon nila para sa tama at para sa bayan. God bless us po tayo at sa mga warriors. God bless Marilu Fabian. Si Ted, magagalit naman si Marco Lecta dahil hindi nakuha ang pangalan niya para maging prosecutor sa impeachment ni Sara. Siya. Ba't naman siya kukunin, aber? Ted ulit, magagaling ang piniling prosecutor sa impeachment ni Sara. Nangungunan si Kong Rehistro. Mas maganda kung ipakikita nila ang listahan ng mga bumoto at impeachment para malaman natin kung sino-sino ang pabor at hindi. Ganon din sa Senado. Pinakita natin. Oo, pinakita natin. Pinakita na. Yung asawa ni Tulfo, tsaka yung anak yata niya, pumirma. Pero si Erwin Tulfo, hindi pumirma. Kaya yung vlog ni Batang Manila Toits, Tulfo versus Tulfo yata, ganun. Hilda, welcome to the club. Hi po, ang aktor pala pwedeng maging judge kahit hindi attorney. Diba? Basta, si Pacquiao nga, naging judge Sipin mo, boksingero, naging judge. Comelec. Baguhin nyo, Comelec, ano ba? Kakahiya. Roberto Lanusa, nadali sa wakas.
ang tirador ng confidential fund. Patay tayo dyan. Faith and Trust, shout out ha. Sir Rox, masasabi ko lang, thank you Lord sa pagdinig sa aming panalangin. Oh. Faith and Trust ulit oh. Paktay na ngayon, Robin, go ba to? Uumpisan ng magsunog ng kilay na pag-aralan at papaano nyo yan mailalaban ang lahat ng evidence, stress and anxiety attack ang mangyayari sa Save the Queen. Totoo yan, Faith and Trust. Armando Abela, yung congressman namin, di pumirma dahil laging absent sa Congress. Sino? Ben Ribusi, welcome to the club. Hala, Bira, kung alin ang tama, doon tayo. Huwag iboto yung walang konsensya. O, diba? Friends, Ervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Scalona, anak, shout out. Noel Rosuelo, shout out. Happy birthday ulit sa mama mo. Ha? O dyan magkakaalaman si Rox. Kung ang isisigaw ba sa balintawak, lalaban ba o babawi? Kung para ba talaga sa bayan o para lang sa bayad? Yan, patay tayo dyan. Bayad sa utang na loob sa pinuno at halimaw ng Davao. Yun lang po yun, Sir Rox. Yung pong tatlong itlog, sure ball na po yan. Siyempre pa, big no ang boto po ng mga yan. Pag yun po ang nangyari, iba mga kapatid, alam niyo na po siguro ang dapat maging husga. Doon sa mga nangangarap po ng gising na sila po ay muling maluklok at muli pong makapaghari-harian dyan po sa Senado. Ito na po ang pagkakataon natin para tayo naman po ang makabawi, ano po, di ba? Wag po yung tayo na lang ang palaging uto-uto at pinagtatawanan po nila once na sila po ay muli na nandyan po nakaupo at nakabalik dyan sa golden chair. Iisa po palagi ang hidden agenda at panata po ng ating mga magigiting na halal daw po sila ng taong bayad. Taong bayad, o tima mo. Babayad, taong bayan. Ayon po sa kanila, wag pong magpakahangal. Tamang tao, dapat mong ihalal. Sa kaunting barya, wag pabusal. Gawin mo ang tama, tuwid at marangal. Huwag kang magpagoyo sa mga animal. Ikaw ang kawawa, kapalit ng dangal. Matuto ka sana at wag ipairal, magogoyo pang muli ng mga pusakal. Ang ganda naman ng tula ni Pia din. Normando Reyes, shout out. Tiyak ko na hindi pumirma si Gloria Macapagal Arroyo, Pulong Duterte, Marcolecta at saka si Ungab. Ito ang mahunghang sa Kongreso. Marami pa 90 yata sila na hindi pumirma Friend Shervin Sapeda ulit. Sir Rox, additional comment ko po. Bakit po kaya sa Congress mas malamang po ang puro matatalino at mga abogado ang aplikante? Bakit po pag sa Senado ang mga aplikante po at madali pong matanggap po parang mga bobo. Mga bobo lang po sa ropor. Yun nga Pero tanggap agad. Ganun po ba yun? Basta joker ka, artista ka, budot dancer ka, you're in. Parang swelas po pala lang tsinelas ang pag-apply. Mas makapal, mas matibay. Pakapalan po pala talaga. At patibayan lang po ng sikmura ang labanan. Grabe pong nakakasuka at nakakarimari-marim po Totoo yan, Tia Delica. Normando Reyes ulit sabi ni Kimo, haharangin niya yan. Alam naman natin na sanay sa katangahan si Kimo, Bato at Bongo. Kahit maliwanag pa sa sikat ng
sa kislap ng panot na ulo ni Marcoleta ang katotohanan, tiyak, boboto, mga yan, sa parte ng katangahan. Totoo yan, Normando Reyes. Ha? Ang kabaho nga dyan, ha, mga boss, ha? Kung sa Kongreso, overwhelming ang bumoto para impeach si Sara, baka sa Senado, baka mahirapan pang makawalo eh. Sana mali ako. Kailangan ho, 16 na boto para ho makumbik si Sara Duterte. 8 lang ang kailangan niya para siya ma-acquit. Baka mamaya eh, mas marami pa yung bumoto sa acquittal kaysa sa conviction eh. Butik yan. Sana maliit ako ha, mali sana ako. Naniniwala ako dito kay Normando Reyes eh. Ferdinand San Juan, shout out. Good morning po, Karox. Mabuhay, Atty. Enzo, Bonyog Party List, number 87 sa balota. Isa po kayo sa kailangan ng ating bayan patungo sa pagbabago ng ating bayan. God bless po. God bless. Ferdinand San Juan. Kid Panda, welcome to the club. Karoke, lalo nang magulo ang bansa pag naabsuelto sa Senado si Sara Ulo. O, diba? Kaya nga dapat, sabi nga ni Chis Escudero, kailangan talagang pag-isipang mabuti yan, hindi pwedeng karakaraka yan. Kasi nga gusto natin, maraming humihiling na dapat bago eleksyon, talakayin na ng Senado yan. Hindi itong Senado na to. Oo. Kailangan bagong Senado. Oo, kaya yun nga, nasa tao na iboto nyo, yung talagang alam nyo na hindi Duterte. O, diba? Ganun lang yun. Sa ngayon talagang baka mahihirapan talagang makadihis yan. Dadaan sa butas ng karayom yan. Maski nagagaling ng prosecutor niyan. Oo. Oo. Sino magiging judge dyan? Aber? Lahat yan judge eh. Nakatoga lahat yan eh. Hindi kagaya sa korte. Ha? Ang pinaniniwalaan sa korte, dokumento. Maski na anong testigo gawin mo dyan, hindi paniniwalaan ng korte yung testigo, dokumento rin magre-rely ang judge sa korte. Dyan ho, sa Senado, judge lahat sila eh. Oh. Wala yata pwedeng kumontra sa mga boto nila. Ewan ko kung tama ako Correct me if I'm wrong. Ha? Numbers game nga eh. Oh, lahat sila naka-robe bilang judge. Oh, buti sana kung meron talagang kagaya Senado, isa lang ang judge. Dito, mga abogado to, naglalaban sila. Ito, presenta nila yung kanilang testigo. Ito mga kabila, kontra testigo. Cross-examination, mga whatsoever, mga ganon. Sa Senado, hindi yata ganon eh. Walang cross-examination eh. Basta sasabihin mo kung ano, bakit ka ina-acquit si Sara Duterte? Eto, sasabihin na nito. So, I vote for acquittal. Sabi, tapos. Ganon yun eh. Kaya dapat, tama si Chis Escudero, sa susunod na lang. Pag wala na yung mga kurimaw. Diba? Rodelia Alpilor, shout out. Basta ako, Xerox. Masaya ako at matatapos na mga Duterte ng Lord. Salamat at magtuloy-tuloy na po yan, Xerox. Basta po tayo, manalig lang po tayo sa Diyos. Ingat po tayong lahat. And God bless us po. God bless, Rodelia. Ana Pelgo, shout out Ina-underestimate ni Marcoleta si Ka Enzo. Totoo yun. Si Marcoleta tuloy ang napahiya. Pinepersonal pa ni yung professor at abogado siya. Uubra kay Ka Enzo. Hindi siya ubra kay Ka Enzo, di ba? Ana Pelgo ulit. Good evening, Karox. Marcoleta, piling magaling. Pa lang pala sa Tricom. Di ba? Hindi siya kasali. Saling pusa pala eh. Kalat ni Bayaw, sakit. Ang sakit ng aking ulo, dibdib at singit sa pagka-impeach ni Sara My Love. Patay tayo dyan. Nalulungkot ako para kay Sara My Love. Sana makaya at masurvive niya ang pagsubok na ito. Sara My Love, tatag lang. Patay tayo. Si Kibuloy yung tatag lang eh. Yun. Chupista Bunao, shout out.
Good morning po, kuya. Kala natin, gusto mo lang yata ipakita ko yung sayaw ng Sarah My Love mo. Paano yung Nyolo? Ang galing ng Nyolo, totoo. Ha? Chupisa Bunao. Good morning po, kuya, at sa mga ka-warriors. Naku, si Kimo. Pag nag-judge sa Senado, pakiramdam niya ay cum laude na siya. Kaya kang cum laude para siya. Kaya lang, cum laude siya para siya sa mga tanga. Yun nga yun. Chupista Bunao ulit, oh. Ay, mag-isang oras na tayo. At ito namang si Marcolecta, kulang na lang manuntok na manang-mana sa amo niyang pikon. Ayaw niyang pagbigyang magpaliwanag. Dapat wag na siyang manalo, lalo na siyang yayabang. Bako sarap tirisin ng arang kuto yan. Ipinangagalaiti ni Marcolecta yung pakikipagkamay niya kay Attorney Lenny Robredo. Nagpapatunay kang isa kang hunyango. Windel Corpus, welcome to the club. Hindi na mananalo yan. Siya ang nagpasara ng ABS-CBN. Kapal ng mukha niya. Galit si Windel Corpus. Oh. Azucena Ambita. Welcome to the club, ha. Mga duwag, yung mga di pumirma. Oh, yun. Hindi, may laki siguro kinita nila kay Duterte, yung mga hindi pumirma. Azucena ulit, oh. Kailangan nang mawala ang lahat ng mga Duterte dahil sa sobrang kasamaan ginawa nila. At yung mga di pumirma, yan ang mga walang malasakit sa bayan dahil alam nila ang mga nagawang kasalanan ni Sara. O, diba? Azucena ulit. Ang mga Duterte na di pumirma, yan ang mukhang pera na di na dapat iboto. Pagtulad nila Gloria, Villar, Estrada, Amy Marcos, Padilla, mga Cayetano, ilan sa mga Tulpo, Bato, Marcolecta, at marami pang iba. O, diba? Dami nga eh. 3J Hope, shout out. Nako, Sir Rox, ito na naman to. Nagbanta na si Pulong Dutz, sabi niya, mark my word, this reckless abuse of power will not end in their favor. Uti, puro daldal lang kayo gawin nyo kasi, di ba? Di ba, 3J Hope eh. Nanang ko po, umariba na naman ang Pulong. Bakit ano ang gagawin niya? Distab? O yun nga, yun na-figure out na niyang ng gobyerno. Baka nga sumabay pa dyan ang ICC. Tarantang-taranta na ang mga dudes. Si Sara naman, ang may sabing gusto niyang matuloy ang impeachment para daw mapag-usapan ang issue. Bakit nanggagalaiti sa galit si Pulonglong? O, diba? Alam mo na yung magkakapatid nga, ano ang gagawin mo? Same feathers, the same animals, di ba? 3J show po ito. Sabi naman ni Panelo, ang purpose daw ng impeachment is to destroy the reputation of VP Sara. Teka. Anong reputasyon? Is he talking about the reputation ni Sara na hindi makakapagpaliwanag sa Compipan? O reputasyon na nang umbag ng sheriff? O reputasyon na magbanta sa buhay ng presidente? Ano bang reputasyon ang sinasabi ni Panelo? Panelo, sagutin mo to si 3J Hope. Ano bang reputasyon nga sinasabi mo masisira dyan kay Sara? Galit na galit si Atty. Enzo eh. Federico Mantacolag. Pahabol ko lang dyan sa honorable daw na si Marcolecta sa opinion ni Atty. Enzo na wag daw maniwala sa panililang at panluloko ni Marcolecta. Maliwanag sa hearing sa TRICOM na muntik nang malinlang yung TRICOM sa pakulo niya na nag-move siya na makakontempt si Atty. Enzo at nagtawag pa na siya ng mga friends sa TRICOM pero wala siyang nakuhang suporta. Opinyon ko lang yan, Opinyon ko lang yan, Honorable Marcolecta. At saka yung sinasabi niya na wala daw West Philippine Sea, katang isip lang daw natin Pilipino. Pilipino pa ba kaya siya? Nagtatanong lang po at puro opinion lang po ito, Marcolecta. Sabi mo kasi Marcolecta. Ted,
Wala daw aksyon sa Senado pagkatapos matanggap ang impeachment complaint mula sa Kongreso. Ang mahalaga daw ay dapat pagkaabalahan ng mga senador ay ang mga panya. Lakas nyo naman. Kala nyo gusto pa kayo ng bayan. Hindi na oy, mga walang silbi. Galit si Ted. Ted ulit to. Ted, ako para sa akin, mas sunada ko after election na rin, totoo. Sa ngayon sa tingin ko walang kalusot-lusot eh. Yung mga guilty si Sara Duterte. Baka mahirapan pa makasampu eh. Oh, kailangan 16. Oh. Ted ulit oh. Baka kabaligtaran ng mangyari sa Kongreso. Tambak. Baka dito sa Senado, baka yung guilty verdict ang matambakan. Sana mali ako. Yung kakapal na mukha niyan. Wala silang pakialam sa taong bayan. Importante, masalba ang kanilang queen. Ang magiging presidente ng impyerno. Ted ulit to. Wala daw aksyon sa Senado pagkatapos matanggap. Basa to. Ted ulit. Sino kaya ang nakapanood ng mga ka-warrior sa kapihan sa Senado? Si Escudero. Panood ko. Panay ang excuse ito si Escudero. Hindi daw sila pwedeng madaliin agad na harapin ang impeachment ni Sara dahil inupuan daw sa Kongreso ng matagal na panahon. Ang reklamo tapos mamadaliin sila, hindi daw siya papayag, sabi niya. Uupuan daw nila ito hanggang sa 20th Congress pero tama lang na di mapisa ang kanilang itlog, baka maging sisiw. Yan ang pagkakaintindi ko eh. Yun nga, para sa akin, pabor ako na sa susunod na lang. Kasi talaga sa tingin ko sa ngayon, walang kalusot-lusot yan. Sa Senado, sa component ng Senado sa ngayon, mahihirapan yan. Totoo yan. Kaya tama si Escudero, after election na, tsaka na ulit yung trial niyan sa Senado. Mission accomplished mga boss. God bless. Baka sa mamaya, baka makasingit tayo ng isa pa kung sakasakaling may magandang topic, no? Pero titingin muna ko, di ba? Oo. Ay, nako. Impeach ni si Sara, guilty na si Digong. God moves in a very mysterious way. Magandang hapon po mga boss. Uy, Pastor Jun Lagon, muntik tang nakalimutan. Brother Elias Isyo, shout out.